Pray. Ano ba ginawa mo? Our dear Father in heaven, praises and honor be to you this beautiful evening. Thank you very much for this um, ongoing session of this congregational choir Bye-bye, bye-bye muna. Sige mana. Wow. or music forum under the tutelage of Sir Dante Oblimar. Lord, continue to empower him and may his tribe increase. Help us also to be receptive of his message and help us to Ito siguro na ano. share this, especially to the church or district we are in, and help us to learn more regarding the music approved of you. Thank you for hearing and answering our prayer with the forgiveness of our sins in dear Jesus' name. Amen. Amen. Okay, thank you, Ma'am Charlene. All right, so we would like to tonight ay magkakaroon tayo ng more on discussion, no? The topic is about music in SDA wedding. So, ito yung na-schedule natin dahil sa last time may nagtanong kung ano ba ang music sa wedding, and then so we also schedule this. So, we will start our discussion. Okay? So, let's start our discussion. Okay? So, before, una nating tanungin, ano? What is wedding ba according to the Bible? Anybody? Now, this time is, I did not prepare a PowerPoint, so everybody will be active in a discussion, no, not reading. Okay, so, ano ba ang understanding po ninyo about wedding in the Bible? So, anybody? Can you share about wedding in the Bible? Oh, parang wala yata kang alam tungkol sa wedding. Anyone, please? Any answer is good. Ha? Come on. Ano ba ang pagkaintindi nyo sa wedding? Ano ang pagkaintindi nyo sa kasal? Anything in your mind. Sa kasalan. Ano yung understanding nyo tungkol sa kasalan? Walang nasagot. Ano? It's a sacred joining of lives. Okay, joining. Oh, sacred daw, no? Oh, tama, no? Sacred. Alright? Thank you. It's sa Bible ba, ano yung description ng wedding? Doon sa Genesis 2:24, a man shall leave his, ano daw yun? Parents. Yeah, a man shall leave his parents, his mother, and join to, and to be His joined to wife. his wife. And they Wife. shall become one Flesh. flesh. So yan yung ating biblical understanding of wedding, ano, or marriage, no? So ang lalaki iiwanan ang kanyang nanay at saka tatay at sasama doon sa kanyang wife, and they will become flesh. So ang wedding is a public covenant ceremony. Tama po ba? Yes. Okay, so it's a ceremony na pinapakita sa public, kahit yung sa ano naman public pa rin yun, ano, yung sa west o sa judge, public pa rin yun, maraming mga witness pa rin. So, and then man and woman enter into a lifelong marriage relationship before, nagpapakasal sila before the witnesses and before
Before who? Before God. Before God. That's right. So ang wedding ay it's a public ceremony sa harapan ng mga tao na witnesses at sa harapan ng Diyos. Okay, so ibig sabihin na dahil ang kasal ay sa harapan ng Diyos, meron siyang covenant, meron siyang commitment, meron siyang public witness, yung family, yung church, yung community. Tapos, yung wedding ay in God's presence. So, God is invited to bless the marriage. Galing ano? Tapos, ang wedding din ay ano? Celebration. It's a celebration. Marriage is joyful. Marriage is honorable. Marriage is holy kasi kasama natin ang Panginoon natin. So, a wedding is not merely a romantic activity, no, or romantic event. Hindi yan romantic event lang, kundi it's a covenant before God. So, may romantic event kasi siyempre this is about love, no, between a man and a woman, but it is a covenant before God. So God is present in our wedding. So, is wedding ceremony considered worship? Ano ba ang pagkaintindi nyo sa wedding? Ito ba ay worship? Ha? Any answer, please? This is a forum now. Ano ba ang Hindi wedding? po, sir. Alin? Ano Hindi po? po. Hindi po worship. Hindi po worship. Hindi siya worship, sabi ni Ma'am Inday. Thank you. Yung iba, anong idea ninyo? Ito ba ay worship? Ang kasal po ba ay worship? Kasi sa tinatawag natin Worship po. holy Yes. matrimony. Considered Worship an act po siya. of worship. Considered act of worship. An act of worship. An act of worship. Okay? Yes ano pa? po, yes. Ano pa ang mga sagot nyo? Pag ginawa po siguro sa office ng mayor or sa judge, it's not a worship. Oh, wow. That's nice, ano? Pag ginawa sa judge, hindi siya worship. Okay? Pero pag sa church, worship service. Worship Worship service yan. Pagka sa garden, ano kaya siya pag sa garden na? Pag siguro sir, pag ang pastor ang harmonize, nag-lead, siguro considered as worship din. Oh, okay. So, very good ideas, no? Okay, so, ang Christian wedding, tinatawag natin Christian wedding, kasi Adventist tayo, or Christian wedding, ano? Meron siyang worship dimension. Meron siyang worship dimension, but hindi siya katulad ng Sabbath worship. No? Yes. Sa Sabbath worship kasi, ang sentro natin doon ang Panginoon. Tama? Itong Christian wedding, meron siyang dimension ng worship. Pero hindi katulad ng worship na ginagawa natin. Bakit? Kasi yung wedding merong prayer. Tama? Yung Christian worship, Christian wedding, no, may prayer, may scripture reading, may blessing, Message. may dedication, may marriage vows, di ba? So parang merong spiritual dimension, may worship dimension. Parang nananalangin tayo, kausap na ng Panginoon, binabasa natin ang Bible, nagkakaroon ng blessing, may dedication, may vows. Pero meron din itong ang wedding, hindi tayo naka-worship attire, no? Hindi tayo naka-worship attire. Mayroon tayong wedding attire na tinatawag, ano? May wedding attire, may mga processional, may kantahan, may flowers, may mga romantic expressions, may celebration. So, ang wedding ay lagi itong tinatawag na sacred.
ang Catholic nga, ang tawag nila, Holy Matrimony. Holy Matrimony. Sacred. Dahil tayong mga Christians, ginagawa natin to sa harapan ng Panginoon, witness. So meron siyang worship dimension. At ito ay sinasabi natin na sacred. Ito ay banal na parang ano tawag na, ano ba yan? A sacred activity. Pero hindi siya katulad ng worship service sa Sabat. Okay, so kung ganon, ano kaya ang expectation sa isang wedding? Ano kaya ang isang expectation sa wedding sa Adventist? Okay, unang-una, sa wedding ng Christian or punta tayo sa Adventist wedding, merong reverence. Tama po ba? Tama po ba? May reverence. Bakit? Yes, We respect, meron tayong respect for God's presence. Ang wedding natin ay, although it's romantic, it's a romantic activity dahil nagmamahalan, nag-in love yung babae at lalaki. So, pero ito ay ginagawa sa harapan ng Panginoon. So, ang wedding natin merong reverence, merong respect sa presensya ng Panginoon. Okay? Meron ding joy sa wedding natin kasi siyempre marriage is a joyful gift from God. Tama po ba? So, marriage is a gift from God. So, merong joy sa wedding. At sa wedding, meron tayong commitment. Yung couple na magkakaroon sila ng lifelong promises or commitment. Sacred covenant. Oh, yes. Okay. So, sa wedding, merong love. Yung biblical love na sinasabi natin dito, yung mayroong faithfulness. So, pinopromote doon yung biblical love na meron tayong faithfulness. Tapos, meron tayong hope diyan sa wedding. Bakit? Magkakaroon tayo ng bagong Christian family na mag-i-start. So, meron tayong hope. So, yun ang wedding sa Adventist, ito yung kino-communicate natin. Ito yung value ng wedding ng Adventist. May reverence, may joy, may commitment, may love, may hope, at tapos may witness. Ano yon? Yung church, pinapakita ng church na nagso-support sila sa marriage. So, sa Adventist wedding, ine-expect natin na merong reverence, may joy, may commitment, may love, may hope, may witness. Tama po ba? Kasi sabi sa Hebrews 13:4, marriage is honorable among all. Marriage is honorable among all. Okay. Wedding music and SDA philosophy. Pag-usapan natin ngayon yan. Bakit importante ang music sa wedding? Kasi, bakit ba importante yung music sa wedding? Sumagot naman kayo na. Forum na ito eh. So, bakit kaya kailangan may music sa wedding ng Adventist? Okay? Magbigay kayo ng ideas, please. You can raise hands or pwede namang magsalita na agad. Anyone, please. Bakit kailangan may music? Ay, parang wala na yata akong kausap. Parang natulog na kayo lahat. Brenda. Okay, Brenda. Raise your hand and then I'll call you, no? Brenda? Yes po, good evening. Good evening. I think maganda pong may music kasi ito yung nagsiset ng mood, halimbawa sa wedding. Maganda siyang may music kasi maganda yung flow ng program kapag may music. Ayan. Kasi meron nga tayong yung mga wedding values natin, di ba? Yung reverence, yung joy, yung commitment, yung love. Ngayon, kung may music tayo, hindi maiseset natin yung mood, yung atmosphere. Kung ano yung mga emotion, ano yung mga i-communicate nating values, ano? Ano kaya dun sa wedding biglang may disco? Parang may disco music agad. Parang
parang hindi magse-set ng mood, no? Pagka disco agad yung pasok ng tugtugan dun sa ano. Kasi ang kailangan natin, reverence, joy, commitment, love, hope, witness, yun yung mga values ng wedding. So, ibig sabihin, ang ating mga music ay magsiset ng mood na yon. Okay? So, thank you. Meron pa ba kayong ibang idea? It sets emotional tone, bridges quiets, transition, and personalize the couple's union. Yon. So, mafe-feel mo, no? Pagka mayroong music maganda, no? Okay. So, alright. So, ang music sa wedding dapat matulungan yung mga tao na ma-experience nila yung love, yung faithfulness, yung gratitude, yung joy, yung hope, at saka God's blessing. So, kung haatin tayo ng isang Adventist wedding, we expect na habang nanonood tayo, nakikinig tayo, we experience. At ito ay nadadala dahil sa music. Tama po ba? No? Ang ganda pala, no? Kaya pala may music, ha? Kasi through music, we can feel the love, we can feel the joy, yung gratitude, yung hope, yung God's blessings. Para nakikita mo. Nalala ko nung wedding ko kumanta ko, no? From the pulpit, bumaba ako habang sinusundo ko yung bride ko sa gitna. Makanta ko, you are the light to shine my day. Ganun, ano. Tapos, biglang afternoon, sabi nung mga church members, Brother Dante, naiiyak kami nung bumababa ka habang sinusundo mo si Ma'am Nancy dun sa gitna. O ba't kayo naiyak? Na-imagine namin yung pagdating ni Jesus na susunduin niya na yung kanyang bride, yung kanyang church. O talaga? So nakita niyo yung power ng music na yung mga nanonood, yung mga uma-attend, nakita nila yung marriage ng church saka ni Jesus, no? Na sinusundo na niya, nakita nila yung second coming. And why? Because of the power of the music. Yon. Okay. So, kaya nga, kapag pipili tayo ng mga kakantahin o tutugtugin natin sa wedding, isipin natin kung magpapakasal kayo, sino pa bang hindi nakakasal dyan, o merong ikakasal sa inyo dyan, payuhan ninyo na yung gagamitin na music sa marriage ay dapat makatulong sa mga uma-attend na makita nila ang Panginoon. Ano? Tama po ba? Makita nila yung Panginoon, makita nila yung blessings ng Panginoon, yung pag-ibig, yung ganon. Yun ang magandang mga music natin. Okay, may tanong kasi tayo. Ito yung sinasabi, kaya tayo, in-establish ko mo kanina, bago natin pag-usapan yung secular music. Kasi, ang sabi doon, ang secular music ba pwede nating kantahin yan sa wedding? Kasi marami ang kumakanta sa wedding ceremony ay kinakanta na yan. So, gusto kong maintindihan ninyo na sa General Conference, yung 2004, may nakalagay doon na hanapin natin. Gusto nyo bang makita, gusto nyo mabasa yung sa General Conference? Kung ba't nakalimutan ko tong i-ready? Yes po. Okay, basahin natin para makita ninyo. Meron ng General Conference na guidelines tungkol sa secular music. Okay, tignan natin. Seventh day, mabilis lang ito. Seventh day philosophy of music. Ayan. Si-share ko, papakita natin para mabasa ninyo ito Okay. Hanapin ko lang yung statement tapos okay.
share ko sa inyo ngayon yung... Ay, ano ba yan nangyari sa akin dyan? Okay, so merong statement doon about secular music. Tingnan natin dito, may sinasabi dito. Ay, paano ba ito mapapalaki? Kita ba ninyo? Masyadong maliit. Opo. Opo. Pindutin mo, Prof, control tapos yung plus. Control plus. Ayun, mayroong operator Opo. ako dyan eh. Control plus. Control plus. Oy, lumalaki ba? No. I-click mo muna, Prof, yung screen yan. Tapos tsaka po control plus. I-click yung Yan pong screen mismo. Yan, Right tapos click? control plus. Hindi po. Left click po. left click Control tapos plus. control plus. Control plus. Ayan, galing. Yan ang gusto ko dyan kay ano eh. Sino ba yon? Si ano no? Trevora. Okay, very good. Thank you. Ayan, ganun pala. Okay, tignan Po. natin dito. Meron sinasabi about secular music. Ayan, sabi dito, secular music is composed for settings other than the worship service or private devotion. It speaks to the common issues of life and basic human emotions. It comes out of our very being, expressing the human spirit's reaction to life, love, and the world in which the Lord has placed us. It can be morally uplifting or degrading. Although it does not directly praise and adore God, nevertheless, it could have a legitimate place in the life of the Christian. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, although yung secular music is not about praising God and it's not about adoring God, meron siyang legitimate place sa life natin. So, in its selection of the principles discussed in this document should be followed. Ibig sabihin, kung pipili tayo ng mga secular songs na kakantahin natin sa wedding, ay dapat i-check natin sa principles ng Adventist. Pero, hindi sinasabi ng General Conference of Philosophy ng Adventist na, uy, bawal yung secular music sa wedding. Bawal. Hindi natin sinasabing bawal, no? Kasi sinabi, merong legitimate place ang secular music or secular things sa life ng Christian. Pero, pag pumili tayo, ang sinasabi doon ay dapat meron tayong susundin na philosophy kung pipili tayo. Okay? Meron ba kayong question doon sa binasa natin? Clear ba na ang love or ang secular music pwede siyang mag-address ng mga human experiences katulad ng love. So, yung mga love songs, pala ay pwede nating kantahin. Meron siya daw legitimate place in a Christian's life. Pero dapat ma-evaluate siya ng biblical principles. Ayun. So, kasabihin natin, uy, bawal yan, secular yan, kinantayan ni ano. Okay. Pag-aaral natin ngayon, paano natin pipiliin yung mga secular songs na kakantayan sa wedding, lalo na mga love songs, no? Mga love songs. Okay. So, kanina, yung mga medyo na late, atin in-establish na ang wedding ay romantic event, pero in the presence of the Lord. At sinabi din natin kanina na ito ay sacred dahil nandun ang presensya ng Panginoon. Ang witness ng wedding ay ang Panginoon. Kasi ang nag-establish ng wedding or marriage ay ang Panginoon. Okay. So, now, dapat kung ang Adventist pipili ng secular music, dapat i-evaluate natin yung moral values
nung secular love song na yon, no? Yung moral values ng love song na yon, yung message niya, tapos yung musical quality, yung emotional influence. Tingnan din natin yan. Baka naman love song na parang nasa ibang klase, no? So, sabi natin kanina, ang wedding, no? Yung medyo na late pumasok, sinabi natin kanina, yung wedding ay may reverence, may joy, may commitment, may love, may hope, may witness. So yung music natin dapat magre-reflect din ng mga yan, even though we will choose secular music. No? Okay. So, dapat merong appropriateness. Meron ding appropriateness. Okay? So, hindi tayo nagpo-provide ng list, no, na ito pwede, ito hindi pwede. Kaya tayo nag-aaral para alam natin yung principle. Ang Bible o ang Adventist, ang General Conference is giving us principles, not playlists, no? Kasi pag playlist lang ilalagay natin, pag may bago na namang kanta, paano nyo malalaman? Hindi nyo alam paano yung importante yung document, yung principle. So, okay. So, ang secular ba automatically wrong? According to our study? No po. No. Very good. So, is it automatically bawal? No po. No. I-evaluate. Oo, kasi ito po yung mga misconception ng maraming Adventists. Interpretation. Yung atin lang interpretation. Kaya nga naisip ko itong forum para hindi lang tayo laging sa palagay ko, sa isip ko, sabi nung kapitbahay namin, sabi ni brother. Hindi. Kundi nag-aaral tayo ng mga principles. Okay. So, ano yung truth? Okay? Ang common belief natin, pagka secular song is sinful. Masama yan. Secular song yan. No. Dapat, anong gagawin natin sa secular songs? It should be evaluated by biblical principles. Tama po ba? Okay? Tapos, every common belief, every Christian song is acceptable. Okay, yan, religious yan, pwede na yan kantahin. Teka, lahat ba ng Christian song ay acceptable agad? No. Christian songs also need evaluation. Evaluate pa rin. Okay. Pag sinabi bang popular songs, ibig sabihin, hindi na appropriate? No. Kantayan ni ganito, popular yan, pop yan, ganon. Pwede na ba? No. Popularity alone is not the biblical test, no? Hindi lang 'yon ang popularity. Okay. Pag sinabing love songs, love songs, forbidden na ba yan, love songs? No. Love is a biblical subject. Love is a biblical subject. The question is, what kind of love is being celebrated? Yun ang tanong. Okay, love songs yan. Ano bang love song ang sineselebrate niya? Ano ba klaseng love? Di ba may kantang sinaksak mo, pinukpok mo ng pinukpok mo ng martilyo, sinaksak mo ng kutsilyo. Nakakatakot naman yun. So, iba yun, no? Ibang love yun. Yung Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo muli magkita, Miyerkules.
isang linggong pag-ibig. Hindi naman yun ang sineselebrate ng Bible. No, hindi yun, ha? Oh, ha? Sinaktan mo ang puso ko. Ayun, may sabi, no? Sinaktan mo ang puso ko o kaya sana dalawa ang puso ko. O, yun. Maganon. Okay, so, tignan natin pa. Ang principle is not sacred or secular. Hindi yung ito yung tama, ito yung mali, or ito yung maganda, ito hindi maganda. Kung hindi, tayong Adventist, no, lagi ko naririnig sa mga binibisita kong churches, bawal po ba ito? Bawal po ba yan? Huwag tayong magsabi ng bawal. Ang gagamitin natin, yung mga nakikinig dito, ay appropriate versus inappropriate. Tama po ba? Ha? Huwag kayong magsasabi, bawal, pangit. Appropriate ba yan sa ginagawa nating event? Yun ang importante. Okay. So, pwede ba tayong kumanta ng love songs? Okay. Ang love songs ba ay appropriate sa ceremony ng wedding? Question. Sagot. Ang love songs ba ay appropriate during the ceremony? Yes. Yes, but Depende po sa song. but depende sa song. Ibig sabihin, but not every love song. Tama? Lalo na pag nasa church. Circular Tama song po, sir. instead of Tama po, church. sir. Sa Okay. church. Ang statement po natin, love songs are appropriate. Yes, but not every love song. Okay. Pwede yung love song, pero hindi lahat ng love songs. Okay? Bakit? Depende po yun, sir. Depende. Bakit? Nakadepende po. Okay, bakit? Kasi Sa message. okay, kasi ito. Marriage celebrates romantic love within Kinig ko na kayo. Marriage celebrates romantic sacred love within God's covenant. Ayun. Marriage. Nakuha niyo yung Yes. statement. Papadala ko sa inyo yung may material later. Marriage is Para ma-review kayo. So, good. tandaan natin love songs are appropriate but not every love song. Bakit? Yung marriage, sineselebrate niya ang romantic love but within God's covenant. Within God's covenant. Okay. Covenant. Alright. May nakataas na kamay. Mr. Voltaire. Gusto bang may sasabihin? May dagdag ka ba? May sasabihin ka o may tanong agad? Yes, sir. Point of view lang. Point of view. Na-discuss natin, pag sinabi nating ceremony, wedding ceremony is worship, Christ center kapag ka worship. Okay. Ang secular, hindi siya Christ center. Yes, kaya nga. Okay, Okay. so kung anong, kahit sa akin, pag yung ganong category, kahit anong gawin mong i-define yung secular, hindi siya pwedeng pasok sa worship kasi hindi siya Christ center. Okay. Na-miss mo ba yung kanina? Diba? Yung first part natin, dinefine natin yung wedding, ano? Ang wedding ay may dimension ng worship. Meron siyang dimension ng worship. Kaya nga, yun. Okay. Yes, Okay. sir, naano ko yun. Kaya ang isang, so kung yung pinag-usapan, general yun, na may part na so saan doon yung worship, saan doon yung labas na yung worship. Kasi kapag pag sinabi natin yung ceremony na nasa worship, saan yung sinasabi natin na secular na pwede dun sa wedding? Kasi kung ang pinag-uusapan natin ay dapat linaw natin na
yung kung worship yung part ng wedding na pinag-uusapan, hindi pwede yung secular, automatic yun. Pero kung yung part ng ceremony na hindi na siya sa worship, pwede na tayo mag-evaluate ng secular na about love, na ganon, na part pa rin ng program ng ceremony. Pero hindi na siya So siguro medyo nagkakaanuhan doon saan na yung part ng worship at saan na yung pwede na yung secular na Okay. part pa rin ng Okay, naintindihan ko na. Yung music, okay, yung ceremony is sacred. Tama? Yung buong program is meron siyang worship dimension dahil may prayer, may scripture, may ganun So, at the other hand, meron yung love. Okay. Siguro dapat tapusin muna natin para maintindihan natin para makita natin kung masasagot yan dito sa the last part nung we are doing it in the presence of the Lord. But we are celebrating a romantic human love. Tama po ba? In God's covenant. All right, no? Kasi yung romantic love hindi naman yung marriage o yung wedding it celebrates romantic love. Nagmamahalan ang lalaki at babae. But within God's covenant. Okay? It's not worshiping the Lord. Wedding is not worshiping the Lord. God is witness in the way. Nandun ang presence ng Panginoon kaya may reverence. Yes. Okay. But we are celebrating human love. Kaya sinabi ng General Conference, yung secular life natin, meron tayong life na secular. Yung romantic love is a secular experience between man and a woman. No? Yes. But as Adventists, within God's covenant. No? Nasa God's covenant. Okay. Okay, tuloy muna natin Very good. Thank you for that. Ang Bible, pag sinabing mga romantic poetry, katulad kay Song of Solomon, sineselebrate yung love, yung beauty, yung desire, yung commitment, yung marriage. Sineselebrate sa Bible yan. Love itself is not inappropriate. Tama po ba? Yung pag-iibigan ng lalaki at babae, hindi yan inappropriate. So siguro ang tatanungin natin ay sa pagkapumili tayo ng love song, ano ba ang love song ba ito? O ano ba ang love? What kind of love na sineselebrate ng kantang ito? Okay? So, wag mo nating isipin yung secular yan. Religious yan. Actually, meron akong nabasang libro na dapat pala tayong mga Christian, sa totoo lang, parang pati yung secular life natin dapat involve ang Panginoon. Yes. Hindi yung pag secular life na wala ang Panginoon. Pagka worship, may Panginoon. Dapat pala tayo, yung secular life natin, may Panginoon pa rin. So, ibig sabihin, yung ating love song, yung ating secular love song, dapat involved pa rin ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung mga kanta na kinakanta ng mga love songs na yan, titignan natin kung ano yung sineselebrate nila. Sineselebrate ba nila yung mga gusto ng Panginoon o yung hindi gusto ng Panginoon? Yung mga kanta na yan. So, tignan natin. Ano ba ang kailangan, anong kind ng love songs ang bagay? Ang bagay ito, maganda na to. Kasi pinag-usapan na yung love song. Pag sinabing love song about love between man and a woman. So, what kind of love songs fit Christian marriage? Ano kaya ang bagay? Una, dapat ang merong faithfulness. Minamahal kita.
Na 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 na. Gusto ng Panginoon, kahit secular yung kinakanta mo, hindi mo binabanggit ang Panginoon, gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng covenant. Magkaroon ka ng dedication sa minamahal mo. Kahit na hindi mo binabanggit ang Panginoon doon sa kanta na yon. Tama? No. Tapos, yung love song na merong lifelong commitment. Yun ang magandang kanta, yung hanggang sa ano, 'di ba sinasabi sa wedding 'yon, till death do us part. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Minamahal kita Gaano hanggang kita sa dulo kamahal? ng walang hanggan. Dulo ng walang Wala ba, may dulo ba yung walang hanggan? Walang hanggan ba 'yan? Okay, poetic naman 'yan, ano? Poetic. Eternal yan. life. Eternal life. Okay. Hanggang sa kalulang Pag kumanta ka buhay. ng kahit maputi na ang buhok ko, hindi mo sinasabi doon ng Panginoon. It is about your secular life. But the principle of what you are singing is biblical. It's biblical permanence. Yes. Gusto ng Panginoon na hanggang tumanda ka, maputi na ang buhok mo. Katulad kay Magkasama Jesus. pa rin kaya. Oo, magkasama pa rin. So, nakita mo yung mga secular songs na yan, hindi sila nagsasabi ng Panginoon. Hindi sila nagsasabi tungkol kay Kristo. Ang theme nila is our secular life, our secular responsibilities, our daily life, our daily experience. But it should be, kung kakanta tayo ng mga ganon, it should be, ang appropriate yung mga mensahe nila. Yun ang sinasabi kung bakit pwede tayong kumanta ng love songs. Basta ang sinasabi ng mga love songs na ito ay yung sinasabi din ng Biblia. Not necessarily talking about God and you. Pero kung may mga kanta kayo ng mga love songs na involve ang God, maganda yon. Maganda yon. Kung minamahal kita, ang Diyos ang nagbigay sa iyo, sa akin. O hindi naman yun na about God, no? It's about your commitment in the presence of God. Kasi sa wedding, yung prayer is, of course, kaya sinabi natin may dimension siya ng worship kasi may prayer, may scripture, pero hindi siya worship like what we are doing on Sabbath. Yan sinasabi natin doon. Okay? Tignan natin. Sige, maganda yan. Mag-isip pa kayo. Okay, mga kanta na companionship, gratitude, or prayer for God's blessing. Yan, God-centered marriage yan. When you pray, idadalangin ko sa Panginoon. Yan, ano? Ayun, yun. Magandang mga kanta yun. Okay. Ano naman ang i-avoid natin na love song? Yun yung mga nag-promote ng lust, temporary romance, possessiveness, yung mga yung mga ganon, no? Yung hindi pinopromote ng Panginoon na pag-ibig. Yun ang hindi natin dapat kantahin kasi hindi niya sineselebrate yung human love doon. Okay. Again, can a secular love song be used in an SDA wedding? Possibly. Yes. Possibly. The na is possibly yes. But only after careful evaluation. Okay. Possibly, pag sinabing possibly, kasi sinabi na ng General Conference na meron tayong responsibility. Okay, so saan kakakanta na mga secular doon? Saan banda kakanta ng secular? Kaya yung commitment, yung walk hand in hand with me through all eternity.
Oh, maganda yun. May God kasi yun eh, no? Awit, oo. Oo, Awit natin yun sa kasal. kinakanta yun sa kasal. Awit yun sa kasal. Okay. I'll Tapos, cherish. okay, mamaya na. Magsasalita pa kayo dyan mamaya. Okay. I-apply natin. Una, may ginawa akong music acrostic. Music, una, message. M, message. Ano ba yung message nung kanta na yan? Number 2, you, use. Where will it be used? Saan mo gagamitin? Yung love song mong yan. Anong part doon sa wedding? Anong part doon kakantahin mo yan? Sunod, S, style. Does the musical style support the occasion? Yung kanta mo ba, yung style ng pagkanta mo, andaan mo, nandun ka sa sacred gathering, may reverence, kakanta ka ba doon na para kang nagsushow? Abay, parang hindi yun appropriate, Hindi yun appropriate. Dapat, yung musical style mo, musical arrangement, dapat magsusupport sa occasion. Tandaan natin, ang Panginoon nandoon sa wedding. Siya yung guest, siya yung witness. Okay, style. What does the musical style support the occasion? Or influence? What emotions and values does it encourage? Yung kung kakanta ka, kung pipili ka ng kanta doon, anong emotion, anong value ang pinapahayag mo doon? Baka hindi pasok sa Adventist philosophy. Kaya nga kailangan i-evaluate. Letter C, context. Ano ba yung context na yan? Baka yan ay merong cultural associations na parang hindi maganda. Kailangan natin i-evaluate nga eh. I-evaluate talaga. So, okay. Does the arrangement matter? Kunyari, iibahin mo yung arrangement. Yung kanyari, yung kanta na isang, okay, walk hand in hand. Okay, ano bang secular song na kinakanta? For example, Minamahal Kita. Minamahal kita. Okay, pag tinugtog yun ng piano at saka may kumanta ng Minamahal Kita, siguro habang naglalakad si lalaki, sinusundo yung babae, may piano, ang ganda ng pagkatugtog, tapos may voice. Pasok kaya yun? Magkakaroon kaya ng magandang wedding atmosphere? Sa palagay nyo? Yes. Minamahal kita. Na. Okay. Ngayon, pag binago mo yung arrangement, habang kinakanta mo yun, gagawin mo parang nightclub style. Parang breathy. Minamahal kita. Ano kaya? Magbabago yung Magbabago yung atmosphere. Parehas lang yon na minamahal kita. Pero, ang kumanta talagang nagbibirit-birit pa. Minamahal kita. Ay parang magbabago yung emotional message. Magbabago yung emotional message. Okay. Paano naman kaya kung ang tumugtog ay mga violins? Aba, maganda. Habang naglalakad yung bride. Parang may atmosphere na, wow, may love, mayroong joy, may celebration. Ang ganda, no? May parang elegant yung ceremony. Paano naman, pagka may kumanta na parang, yung, minamahal kita. Parang sensual. Parang hindi yata appropriate yun. Ibig sabihin,
yung pagkanta mo nung magandang secular music, nagse-celebrate ng secular love, ng pag-ibig, pag style, ginawa mo ng bagong ibang style, ibang arrangement, ay hindi na may appropriate, may hindi appropriate. Okay. So, principle natin, evaluate the song and the performance separately. Tama? So, hindi ibig sabihin maganda yung kanta, ang pag-perform naman ay hindi appropriate. Parang hindi in the presence of the Lord. No? Parang hindi siya in the presence of the Lord. So, medyo Hindi ugma. hindi appropriate. Hindi appropriate. So, siguro din yung mga kinakanta na mga, ano ba yung mga, siguro pag kinanta yung walk hand in hand with me through all eternity, God is mine. Pag kinanta mo naman The yun best. parang, pag kinanta mo na parang yung sensual din, parang hindi rin siya bagay, ha? Parang walk hand in hand with me through all eternity. Parang masyadong, parang hindi rin siya appropriate. Kahit pala religious song, kahit pala medyo religious na yung dating, yung pagtugkanta mo ay iba ay. So, hindi pa rin pala, Okay. Alright, tignan natin. Basta, aralin nyo yung principles, tapos mamaya magdi-discussion tayo. Alright, ano pang gusto nating ipaalam dito? Okay, may nagtatanong paano sa wedding ng dun sa garden, tsaka sa church. Okay, does the venue change the music standards? No. Ha? No. Very good. Sino nagsagot ng no? Okay. Kasi, hindi nagbabago yung standards natin, but, kasi may impluwensyahan yung, yung presentation, but it influences presentation. So, parang, pag nasa church ka, more formal worship atmosphere. Tama? Pagka nasa garden ka, tsaka nasa hotel, more natural or contemporary atmosphere. Parang wala naman sa church. So, parang regular na umattend ka ng program. But, tapos pag sa church ka, sandali lang po yung si Miss Bluetooth. Okay. More sacred settings emphasized. Pag nasa church tayo kasi, parang ine-emphasize natin yung sacred setting. Doon naman sa garden, ay sacred covenant still emphasized. Ine-emphasize pa rin natin na, sacred covenant ito kahit nandito tayo sa garden. Sa church, mga traditional instruments, lagi nakita natin, Pero pag minsan nasa hotel, nasa garden, iba't iba na instruments yung makikita mo doon. Okay? Sa church, music usually medyo formal. Pagdating sa garden, hotel, ang presentation parang medyo light, Hindi kating seryoso ng yun ang nangyayari. Ibig sabihin, changing the venue does not remove Christian principles. Tandaan niyo yan, mga kapatid, kahit na po kayo nasa church, kahit kayo nasa garden, yung principle natin bilang Adventist, this is still in the presence of the Lord. God. Kasi Worship. ang Panginoon ang witness noong pagpapromise nung
lalaki at yung babae, nagmamahalan sila, ang Panginoon ang Correct. witness. So hindi nababago po yung principle natin doon. Okay, so medyo na tayo magtanong. Okay. Naintindihan pa natin yung principle. Okay, may dagdag ka ba na naisip, Mr. Voltaire, dun sa iyong ano? Okay, wala pa si Mr. Voltaire. Si Bluetooth? Wala naman. Okay naman. Hindi, yun lang sa ano, kaya ko inano yun, para lang maliwanagan, ibig sabihin, maging aware tayo dun sa concept nung secular. Kasi pagka sinabi nating secular, tapos ano lang, tawag nito, i-screen mo. So may parang possibility na parang isipin ng kahit Adventist, no, oy, pwede pala ang secular. Sige, mag-isip lang tayo baka pwede kahit parang ipapalusot mo na lang. Ganon. So, yun, maganda nga yun na clear na it's still a worship. So, yung mga principles na naano natin, na-emphasize naman. So, yun ang mahalagang na i-clear. Na hindi tayo pupunta doon sa idea na secular, pwede pala. Basta titingnan lang natin. Ganon. So, pero nawala naman yung parang umalis ka na doon na worship pa rin siya, no? Nandun pa rin yung Christ-centered ng atmosphere ng Wedding. ng event, ng nangyayari, ng happening. So, yun lang, wag lang tayong malalayo doon. Yun lang, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Kaya din pinag-aralan ito para po medyo mabigyan ninyo ng guidance yung mga church members ninyo na magpapakasal o whatever. Pero, tandaan po natin, ang goal natin is only to educate, to share what we know. Yes. Hindi po tayo pwedeng, hindi tayo pwedeng ipilit natin sa kanila na wag yan. Wala tayong magagawa doon kasi wedding nila yun, kasal nila yon. But as a music leader sa church ninyo, it would be nice to educate your young people. Pag magpapakasal sila, kung ano yung magandang mga music para sa kanilang wedding, lalo na kung gagawin nila sa church ninyo. Kasi siyempre kayo yung doon. Might as well, magawa kayo ng guidelines ninyo sa church ninyo kung paano kayo magkakaroon ng mga kasal sa inyong I heard yung Pasay English Church, meron silang mga guidelines kung paano ang kasal. Alam nyo, Coordinate. sa ibang church, natutuwa nga ako sa ibang church kasi tayong mga Adventist, minsan parang pag-wedding, ang nangyayari yung church natin, nagmumukhang hindi na church. Sa decoration, nakita niyo ang daming decoration na hindi na siya church. Alam niyo sa Indonesia, natutuwa ako sa Indonesia, dahil meron silang philosophy doon, yung isang church na napuntahan ko, kapag gagawa ka ng event sa church, wedding, or hindi mo pwedeng baguhin yung decoration ng church. Hindi mo babaguhin kasi church yun. Ang nangyayari sa atin ngayon na uso, kapag wedding, yung church hindi na mukhang church. No? Parang ginawa ng garden, ginawa na ng kung ano-ano. Alam nyo yung isang Protestant church din na nakita ko, bawal sa kanilang galawin yung decoration. So kunyari, meron ng mga bulaklak dyan. Kung ano yung decoration ng church nila, mga bulaklak, yun lang ang ilalagay na bulaklak. Hindi pwedeng magdagdag ng maraming bulaklak. Gusto nila, ang church nila, mukhang church pagdating ng wedding. Ang ganda, di ba? Di ba ang ganda nung ganung philosophy? Sana magaya ng Adventist
no? Kaya nalulungkot na ako pag nakita ko yung mga church ng others, parang nagmukha ng program. Parang wala na yung sacredness. Parang wala ng reverence kasi nagmukha na siyang hindi church. Nagmukha na siyang parang ano ba yun? Garden. Parang garden hotel, naging ganun na, no? Garden. Oo. Puno ng Sana bulaklak. ginawa na lang sa garden o ginawa na lang sa hotel. Ginawa naman sa church. Mukhang hindi naman na church. Kaya, ang nakatuwa dun sa napuntahan kong church, kasi gusto nila, pag nag-picture taking kayo dun sa church nila, church pa rin ang itsura ng church nila. Kasi nakalagay dun yung church nila, pangalan ng church. So gusto nila ay ganun. No? Okay, so, meron po ba Prof. kayo? Dante. Yes, sino po ito? Prof. Bluetooth. Dante. Yes. Ako po si Ate Rose. Okay, Speaking, hi. Ate Rose pa ito si Ate Rose Derecho. Oo. Okay, yes, ma'am. Ganito po, actually, umaattend po kasi ako ng kasal ever since. Kasi naging bahagi po ako ng mga awit-awit ng pag-attend ng ating mga pagkakasal. So marami po ako natunghayan, meron sa garden, meron sa church. Yung pag sa church, may reception sa labas, automatic. So ang ano nito, ang differentiation and comparison na actually nagdadala tayo ng message sa tagalabas. Meron isang mga matataas na opisyalis ng what we call the government, at ang naggandang-ganda sila doon sa napakaugma ng ating mga awitin nung during ng kasal. Dahil ang ating mga awit naiiba pagdating sa oras ng kasalan, tuwan-tuwa sila doon. So what we call this na yung matataas na opisyalis ay kakaiba raw ang ating kasal. So what it means, kailangan mga use ng mga awitin. Nagdadala tayo ng mensahe. So, yung mga songs na appropriate, napalwit ako ng mga circles. Yung nakakalungkot nga lang, kapag may sariling coordinator sila na, na hindi sa ating mga principles, nakakalusot itong mga awitin na ito. So, like, meron talagang, sabi ko, nalulungkot ako pag kasi ang sa church, yung pagsimula pa lang, sa paglalakad pa lang, mensahe. Nandun na yung mensahe sa paglalakad pa lang ng ikakasal. So, maa-uplift at as well yung tayong dadalhin. So, it means mag-select tayo ng mga song, circular song na magagamit na. Nun pa rin ang supposed to be nagagamitin natin ka sa garden wedding. Same as yung ginagamit natin sa songs during ng covenant. Yung paglalakad pa lang hanggang sa pagtatapos ng kasalan. And then sa reception, then we will use yung mga circular song na selected. So, kumbaga ay napakaganda ng meron tayong mensahe sa loob pa lang ng simbahan o ng garden na simula pa lang ng pagkakasal. So, dala-dala yun na kung saan ay marami po talagang sa kakaiba ng natin. Comment ang mga ganun. Pero pag ako nalulungkot kapag yung mga coordinator natin ginagamit ng ibang kinakasal, walang coordinator sa mga music natin at sa pastor. Minsan tagalabas pa ang dinadala nilang coordinator. That's why, or mga programmer ng reception, nakakalusot yung mga hindi natin na maiwasan. Hindi naman pwede nating patigilin. Okay. Yun nga sinasabi po natin, yung evaluate na ng songs. Alright, thank you very much. Ang ganda nung sinabi po ninyo na magandang witness, Magandang witness, tama. Meron sinabi po dyan ang General Conference doon sa guidelines ng 1979. Ito po, nakita ba ninyo ang screen? Nakita nyo ba ang screen? Yes. Opo. Okay. Po. Ayan, tignan ninyo. Dito po nakalagay, the true Christian is able to witness to others by his choice of secular music for social occasions. He will, through diligent search and careful selection, seek out the type of music which will be compatible with his social needs and his Christian principles. Tama, no? Kailangan, kahit na kung gagamit tayo ng mga ganon,
ang gandang witness. Magiging witness yung kasal mo, no? Magkakaroon ng evangelism. Very good. Maganda kapag merong evangelism din yung ating kasal. Ano? Okay. So, yes, thank you. Marami nagsabi dito. So, meaning, kung ang gusto mo na theme ng wedding, kailangan mong hindi nila silang church sa ibahin. Teka. Trivola. Bakit yung aking, ayun, nakita ko na. Sorry. So, meaning, kung ano ang gusto mo na theme ng wedding, doon mo na lang ilagay sa venue, hindi na lang sa church, kasi ibahin dapat ang church. Okay, maybe our guidelines in church approved by the church board at bago magkaroon ng wedding, minister should have to orient the bride and the groom. Maganda po sa inyong mga churches, kung gusto ninyo magkaroon kayo ng guidelines, ay maganda. Kaya kayo gumagawa ng guidelines, not to kill the joy. Para, kung hindi, to educate. To educate and to promote reverence. Ayun, diba? Pwede po ba makahingi, ma-adapt church guidelines nyo sa wedding kapag po may gusto ikasal sa church ninyo? Okay, Trivora, I will send the document of Pasay, no? Paano yung kanilang wedding sa kasal, I will share later. Okay. Meron pa po kayong gustong tanungin? Clear po ba ang ating mga gagawin? Sprightly clear. Okay, clear. May tanong po ba kayo o meron kayong gustong meron pa kayong gustong malaman o may gusto kayong i-discuss? We have a few minutes. Ako po may sasabihin. Okay, Charlie. I'm not listening anymore to secular music. Okay. So, lahat ng aking music ay religious songs na. So, pag iimbitahan ako sa kasal, pipili ako ng religious songs kahit sa reception. Okay. Alright. Maganda yon. Ay, reception. Ano ba sa reception? Ano na ba ang reception? O pag-usapan nga natin, meron akong material about reception. Is the reception different from the ceremony? Magkaiba ba ang reception kaysa sa ceremony? Sagot. Reception. Magkaiba po ba ang reception kaysa sa ceremony ng kasal? Magkaiba po ba? May konting kaibahan po. May konting Yes, kaibahan. Ano yung konting kaibahan? po. Isa-isa. Si Ewit, anong kaibahan? Pag sa church kasi, sir, usually, yun nga, nabanggit natin kanina, more on worship tayo. Pero pag during reception, usually, yung mga songs na inaawit ay hindi na Christ-centered. Kasi nga, ang isip ng mga tao ay hindi na siya ganun religious ang dating, kasi nga nagkakainan, tapos may mga events na ginagawa katulad ng pagkikis ng divide ng cake o kaya kung ano pa. So para sa akin magkaiba yung sa church at sa reception. Okay, may pagkakaiba. Yes, magkakaiba. Yung iba, meron pa kayong idea. Kanina marami nagsasalita. Thank you. Meron pa iba. Ano ang pagkakaiba ninyo? May pagkakaiba ba? O, Kasi yung pagkakaiba, yung sir, yung
reception, ano siya, parang program na lang. Okay. Pero although may mga prayer pa rin, pero magiging ano na dahil may mga additional pa na ano na hindi natin na perform sa church. Yan po ang kaibahan. May Okay. mga Okay. Michelle. Yes po, sir. Good evening po. Good Sa akin evening. po ay magkaiba po. Magkaiba okay. po kasi yung wedding ceremony po ito yung sacred worship of service. Okay. While yung reception po, ito na po yung celebration fellowship na kung saan Okay. we gather together pagkatapos ng ceremony po. Okay, thank you very much. Sino pang magsasalita? Bluetooth? Sir, good evening po. Good evening. Yes, Inday. Sa ano po kasi sa reception po, sir, iba po din ang programa doon dahil doon po ay ganapin na yung mga katuwaan, lahat ng mga katuwaan na para sa couple, doon po gaganapin. Iba po na doon sa church wedding. Okay. Very good, no? Alam naman natin 'yan, no? So, ang pagkakaiba, yung wedding, nandoon yung marriage covenant. No? Nandoon yung Yes. kanilang Yes, pagpapromise. Sa wedding reception, celebration na. Social Yes po. celebration na siya. Yes Doon, po. meron tayong prayer, may vows, may mga ganun sa wedding. Sa reception, family fellowship na ang nangyayari. Yes, correct. Yan. Katuwaan. Tapos, yung music sa wedding, sa ceremony, ang music niya, nakasuporta kung ano yung ginagawa natin doon sa ceremony. Yes. Oh, Yes. nakasuporta doon sa ceremony na ginagawa. Dito naman sa wedding, yung music, ang sinusuportahan yung celebration. Celebration. Okay. Yes. Tapos, Yes, yes. yung music sa wedding ay ine-emphasize Iba natin lagi yung dignity, yung mayroong reverence, mayroong yun ano. Yes po. Pagdating sa wedding, flexible na. Flexible na, pero tayong mga Adventist, we should dapat mariremain yung wholesome music, no? Wholesome. Yes, Wholesome pa rin. So, may question ako dito. Should the reception include music that contradicts Christian values? No. No po. Cannot be. Okay, so Hindi ibig naman po. sabihin, Hindi naman po. hindi naman. Ano ibig sabihin? Pagka papakanta tayo, papatugtog tayo, o kaya magkakaraoke na kayo dyan sa wedding, dapat yung music pa rin ay hindi magko-contradict sa values pa rin ng Values. Christian. Hindi ibig sabihin, kakanta ka na doon ng mga love song na katuwaan na kahit na mali na yung love song na yun, kinakatuwaan Yes. pa rin, ginagawa pa rin natin katuwaan na lang dahil katuwaan na lang siya. No? So, yun po, ano? Better browser. Okay, so, Sir Dan, excuse yes, me. yes, Charlie. Naintindihan kita, ano pala, dahil nag-change na nga ako ng aking music, pagdating sa reception, siguro, hindi na lang muna ako magkanta doon. Sa church lang. Yes. Yun. Kasi minsan, pag kumanta ka ng religious music doon, Sa reception. parang sa reception, yung parang centered masyado, yung parang hindi siya, ako nga actually, pag dati kumakanta ako sa reception, sa church kumanta, pero nung sa reception na kumakanta ko, although hindi naman religious, mga love songs na magaganda, classical, mga ganon, wala namang nakikinig sa akin. Lahat busy sa pagkakainan. Sayang lang yung boses ko. Sayang lang yung ko. Kaya mula noon, hindi na ako kumakanta sa mga reception. Kakain na lang ako sa reception. Hindi na ako kakanta. Walang nakikinig.
Sayang lang. Para ka lang ginawa ka lang doon na background music. Mabuti pa magpatugtog na lang sila ng kahit anong tugtog. Wag na lang akong kumanta. So mula noon hindi na ako kumakanta sa reception. Abala na sa kain kasi, sir. Gutom na kasi, sir. Gutom na. Oh, Lalo gutom na na kasi mahaba ang eh. ceremony. Oo, tama yun. Huwag na lang kumanta. So, minsan isipin din natin, Ma'am Charlene, maganda yung decision mo. Kung ayaw mo nang kumanta ng secular songs, wag ka na rin kumanta doon ng mga religious. Kasi, bantayan natin yung commandment number 3. What is commandment number 3? The Lord in vain. Thou shalt not take the name of the Lord in vain. So alam nyo ba pag kumanta tayo ng religious dun sa lugar na yon, parang in vain lang yung pangalan ng Panginoon doon kasi walang pumapansin. Busy lahat, partner. Busy lahat. Oo. Busy. Ang ganda, kantahin niyo yung mga inspirational songs, no? Tapos pero yung pagkanta pa rin sana ma-maintain para maging witness pa rin ang Adventist wedding, no? Makita ng mga tao na pag wedding, hindi naman ay pagka-reception, hindi na yung mga para kang nasa entertainment show, para kang nasa disco, parang sana naman preserve pa rin yung beautiful music, ano? Hindi na yung parang kasi class pa rin dapat tayong Adventist, no? Okay, Prof. Dante. Yes. Ako actually nakakaawit din ako sa reception, but ang akin lang naman dalawang songs, gaano kita kamahal, bibigyan mo lang din ng buhay. Nagbibigay pansin din naman sila. But yung ibang song talaga wala na sa loob nila. Kundi makinig na lang sila ng kumain na lang ng kumain. Kung magpili din tayo ng mapapakinggan din yung hatid ng mensahe na mag-iiwan doon sa mag-asawa. Oo. Kasi hindi man natin pwedeng awitin ng religious doon talaga sa depende sa religious ang naaawitin mo. Bihira po na merong inaano sa reception ang religious song na gagamitin natin. Oo. Kumbaga doon in vain nga ang mangyayari doon. Okay. Hindi nila mabibigyan hindi ko alam. Sir, maganda din siguro may outline din tayo pagdating sa music songs, sa church wedding ceremony songs and reception songs. Anong ibig sabihin mo, Brother Teo? Anong may outline? Siguro may mga suggested tayo na mga program songs na dapat sundin na lang siguro para katulad din sa music natin dito sa church. Meron tayong, di ba? Meron tayong ganon. Bakit hindi ba pwede doon sa wedding? May mga standard din tayo na ganon. Okay. Oo, mga suggested outline. Kung gusto naman nila, kung sundin nila. Kung ayaw naman nila, kung napangitan sila, nabaduyan sa atin, di bahala sila. Basta at least, meron tayo nagawa. Meron. Parang sabihin mo, parang meron tayong recommended love songs na mag-fit sa SDA wedding. Pwede siya, pwede. Parang ganon. Dapat gawa tayo ng committee. Pwede. Sino ang gustong sumali sa aking committee? Gagawa tayo ng recommended love songs. Sir. Yes. Sino ka bang share ka ng share? Taas mo yung kamay mo. Sino yung Sir, kasi ako po, sir, si Inday. Inday, yes. Kasi sir, pagka magkaroon tayo ng ganyan, sir, para namang yung mismong ikakasal kasi ang masusunod. Sila po ang namimili kung ano ang kakantahin at sino ang papakantahin nila. Oo. Okay. Yung ikakasal po kasi ang masusunod sila ang namimili. Sir, pwede sumagot? Yes, Teo. Kasi doon po ay church po kasi yon. Hindi po pwede lahat gusto nila ang masusunod. May standard po kasi sa church. So, ang dapat masunod, yung standard ng church. Hindi yung standard ng ikakasal kung anong gusto nila. Kung ang gusto nila naman nila ay wala na si standard, susunod pa rin ba tayo? So, hindi po. So, kaya mayroon tayong suggested lang naman. Kung gusto naman nila, kung hindi, bahala sila. Basta at least meron tayong suggested na guidelines or
dapat nasusundin. Suggested lang naman yun. Kung implement ng church, dapat ganito talaga. Nasa church na yun. Nasa prerogative na ng church yun. Pero at least, as an organization for music, meron din Basta tayo. within the church ang ano. Oo, pwedeng i-recommend sa church. Sorry po. Standard. Sir, Kaya. kasi alam naman po nung ikakasal na anong dapat kakantahin doon sa loob ng church. Kasi alam naman nilang church yon. So, alam naman nila ang dapat kakantahin o hindi. Kaya yung sila pa rin ang mamimili. Depende na po sa kakanta kung Sir. paano sila kumanta. Okay. Sir Dante. Sandali lang po. Sir Sandali lang po. Dante. Sandali lang Marami po. na. Sandali lang po. Kaya tayo nag-aaral nito ay wala tayong pakialam sa gusto magpakasal, no? Yes. Kaya lang tayo nag-aaral nito dahil kung sa church ninyo, kung serious kayo sa church ninyo, ay gumawa kayo ng guideline sa church nyo. Katulad po sa Pasay English Church, ayaw nila sa church nila na mga ganitong klaseng kanta, ayaw nila. Gusto nila kaya yung lahat ng gusto magpakasal sa church na yon ay susunod po sa guidelines nila. So kung gusto ninyo yung church ninyo, Amen. ay hindi na lang kung ano-anong kanta, gawa kayo ng guidelines inyo. So para pag may nagpakasal sa inyong, katulad niya sabi ko sa inyo sa Indonesia, no, may guidelines sila na kung magpapakasal ka sa church namin dahil nagre-rent sila ng church nyo, no? Nagre-rent sila or nakikiusap sila na kakasal sa church nyo. Okay, sabi nila, hindi pwedeng magbaguhin ang itsura ng church namin. Nakalagay doon, bawal maglagay ng ibang bulaklak. Bawal magbigay ng lagay. O di ganda magpakasal doon, wala ka ng gasto sa mga bulaklak. Kasi kung ano yung decoration ng church, yun na yun. Hindi ka na pwede magdagdag. Kung ayaw mong magpakasal doon, di sa iba ka pumunta. Okay, ibig sabihin ko, kung ang church ninyo meron ding guidelines sa wedding at gusto magpakasal dyan, approve ng guidelines nyo yan, ng church board niyo dahil gusto niyo yung church nyo maganda ang music dahil pinopromote nyo yung magandang music, hindi nyo papayagan na kung ano yung gusto nila dahil may guidelines kayo. Pag gusto nila yung guidelines niyo, magpapakasal sa church nyo. Pag ayaw nila yung guidelines nyo, hindi sila magpapakasal sa church nyo. Ang magandang nangyari doon, dahil meron kayong guidelines, you are helping our church members to know what is better. You are educating them. You are educating our young people, the next generation na ay dapat pala i-consider natin na ang wedding ay sacred. Di ba maganda 'yon? Pero kung wala kayong guidelines, hindi nyo pwedeng pagsabihan sila kung ano yung gusto nila kasi wala naman kayong guidelines. So, kung gusto nyo maayos, gawa kayo ng guidelines. Ayun. So, siguro, may nagtanong dito si Trevora, pa-share ng guidelines. O sige, gawa tayo ng simple guidelines. Tapos, i-recommend nyo sa church nyo kung gusto niyo. Tapos, yung sabi ni Brother Teo, kung may mga kanta tayo na pwedeng kantahin, ayun, ngayon at kailanman, o kaya, or ano ba, pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Talaga naman, ha? Araw-araw, gabi-gabi, ganon. So, bahala. We will try our best to do something. Pero, ang danger lang ng pag nagkaroon tayo, Brother Teo, ng list, no? Paano pag may bagong kanta na naman na doon lumabas? I-evaluate na naman natin. Mamimili na naman tayo. Ha? O di, Correct. Oo. marami tayong Yes, trabaho. oo. Okay din, ano? Maganda rin yun. Every year, parang Okay meron lang. tayong, no? Oo. Pero, Ilang mission the natin. Sa the mission. more we understand the principle, tapos we will put the principle into a guideline document. Ang goal po natin, mga kapatid, ay hindi po para awayin yung mga tao na hindi gumagawa ng magandang music, no. Ang gawain po natin is to educate, no. Kaya po tayo merong forum is to educate.
Pag nagtulong po kayo sa mga church nyo, huwag nyo silang pagalitan. Tulungan nyo po sila kung ano yung magandang gawin para sa church. Pero kung ayaw nilang sumunod, wala po kayong magagawa. Pero kung meron kayong guidelines, ay merong backup sa ano, meron kayong backup sa church board, no? So, okay. So, parang yung iba naman muna, meron ba kayong gustong sabihin? Baka meron pa kayo bago yung iba na gusto magsalita ulit. Meron pa bang iba na gusto magsalita? O tama na ba yun? Wala na, sir. Wala na, si Inday. Okay, yes. Oo, totoo yun no? Kung ano yung gusto ng, nung ikakasal, yun ang gusto nila. Pero kung meron tayong guidelines to educate them, to help them think, ay maganda. Matutuwa ang Panginoon kasi we are trying to educate our church. Mag-grow sila sa mga music na nagagamit natin sa ating mga spiritual tsaka church activities. Okay? So, wala na po ba? Wala nang gustong magsalita? Wala na, sir. Wala na. Wala na. Si Ma'am Bluetooth, mayroon pang last Sir 1 minute. Dante. Oo, Sir Dante. Regarding kaya po tayo mayroong music, wala natin sabihin natin music department or may music tayo kasi para tayo mapagtatanungan. Kasi talaga naman, kahit naman yung ating mga kabataan, mga bagong yung magpapakasal, actually hindi sila aware tulad nating mas may mga edad na marami na tayong narinig na karanasan sa mga okasyon na ito na pwede tayo ang magiging guidelines nila na yung input natin yung principle. Wag nating babaliw na bahala sila ipapakasal, bahala sila kung anong gusto nila. Tayo pa rin ang may responsibilidad. Kapag tayo na at hindi natin na sila nag-guide, tayo pa rin naman nanagot doon dahil ito ay isa Okay. Napuputol-putol ka na, ma'am. Ating ministry. Bakit napuputol? Hanggat maaari, na ako. Opo. Okay. Yun lang po yun ang natin, as long as kailan natin i-guide ang ating mga kabataan. Oo, kailan Thank you, pati thank si you. pastor, mag-coordinate na tayo kay pastor. Okay, thank you very much. Yung mga sinabi dito ni Ma'am Lolit, that's why we should have the guidelines to follow na lang for them, kasi yung para i-orient sila. Tama po yun. Maganda nga. Kung problema sa church nyo, maggawa na kayo. Okay, so ako umaawit ng kundiman kung sa kasalan. Ayan, umaawit pala si Nelly ng kundiman. Very good. Mas maganda din po, sir, para sundin ng church. Ayan, okay. So, maganda. May outline, may ganon. Okay, so I think that's enough. Medyo na-inform ba kayo? Something new? Some ideas for tonight? Yes, sir. Okay, so Thank you. ano ba ang topic natin next Yung Sabbath? songs Next Sabbath, next Monday. Jojo, anong topic natin, Jojo, ng next Monday? Instruments in worship po, sir. Instruments. Okay, pag-usapan natin, masama ba yung drums? Masama ba yung flute? Masama ba? O magandang sapin yan. Ano ang instrument na bagay sa church? Okay. Very good. See you next Monday. Okay, picture muna tayo para sa ating Assignment, sir. Ano yung assignment? Yung assignment natin mga songs na ipapasa natin. Yung i-list ng mga songs para sa kasal sa reception. Okay. Sige. Ganito, no? Ma-evaluate. Magagawa ko ng sa post. Sino ang gusto maging committee member ko? Meron bang mga gusto maging committee member? Tayo ay magre-recommend ng mga awit. Si Jojo daw sasali. Okay, very good. Sige po. Okay, please, video, picture natin, video. Pakita natin mga beautiful faces natin. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Alright, smile po tayo. Next time po, pakilagay naman kung saan kayong church. Yung iba, meron na sila, Trevora, Paradahan,
Dang ay Caloocan. Lalagyan nyo next time ha, para ma-imagine naman natin kung taga saan po kayo. Okay? All right. Let's smile, smile. 1, 2, 3. Lapit ng camera para makita. All right. Okay, next is instruments, no? Yung mga tanong nyo sa instruments. Pag-aralan natin, ano bang ang mga instruments na maganda sa church natin? Meron bang masamang instrument? Meron bang masamang instrument, mga kapatid? Habang nagpipicture ako. Walang gustong sumagot. Laki yung instrument yan. Busy sa pag-smile. Depende sa paggamit. Yung mga accompaniment depende. Oh, depende sa paggamit. Sir, yung mga accompaniment kasi ng mga kumakanta. Oo, mga Musical accompaniment, offering. ang mga accompaniment. Okay, idadagdag natin pag-uusapan natin doon. Okay, let's pray. Pag-pray natin, sino pa ba ang hindi nakapag-pray sa inyo? Brenda. Brenda, tapos ka na ba nag-pray? Ayan, Brenda, please pray for us. Hindi pa po, sir. First time ko po. Okay, thank you for coming. Pray ka na, Brenda. Closing prayer. Okay po, let's pray, everyone. Dear Lord, we thank you po for this beautiful day you've given to us. Thank you po sa lahat po na napag-usapan namin. May it give us guidance as we sing po na po ang mga dapat na mga songs sa mga weddings. Thank you po for giving us understanding and wisdom. And may this group continue to prosper and more ideas po ang ma-brought out upang magkaroon kami ng understanding kung paano po ang tama pong pagpupuri po sa inyo. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, at ingatan niyo pong bawat isa po sa amin. Ito po ang aming samit na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Bago tayo magtapos, baka merong mga churches gustong sumali doon sa aming Congregational Choir Singing Program. Just text Kami me or po. message me para mabigyan ko kayo ng orientation. Meron na kaming 8 Okay. churches na kasali sa congregation. Buong congregation po, tinitrain natin paano kumanta. Ayan, libre. Libre ang mga Sige po, sir. materials. Just let me know. Okay Bye. po, sir. Okay po, sir. Gabi na po. Sige, Ginagabi na bye-bye, sir. kayo. Sali po kami, Bye. sir. Sali po kami. Okay po. Okay. Send me Thank a you po. message. Thank you. PM Thank lang you kayo, and no? good night, PM. everyone. Ingat Thank po, you. everyone.